Yes, good more earnings, everyone. So welcome to our question and answer session with Dr. Alex. Okay, Dr. Alex Ibay. So before I call on Dr. Alex, syempre gusto ko muna siyang i-introduce, 'di ba? Para dun sa mga tao na bago pa lang nakaka-attend ngayon. All right? So yes, so Dr. Alex Ibay is a family physician and he is an integrative medicine practitioner for more than 25 years already, and he is a member of the Philippine Academy of Family Physicians Incorporated. So siya po ang naging lead physician during ng outbreak ng chikungunya virus sa Quezon Province. Kung nabalitaan niyo po yan, na-interview po siya sa mga news sa TV. Alright, and he's been awarded by the provincial government of Quezon. So, bukod po sa pagiging medical doctor ni Dr. Ibay, siya din po ay believer ng ating iTera Care device. Kasi nga po nasa integrative medicine siya. So, he's also using our iTera Care device in his clinic. And hindi lang po yan, believer din po siya ng ating business. Actually, he was awarded as a future star nung nagpunta po kami sa Malaysia last March. So yes, without further ado, I would like to introduce our future star manager, Dr. Alex Ibay. So yeah, welcome Dr. Alex. Go ahead po, you can unmute yourself. Yes, good evening. Thank you, Mai. Yes. Hello. Yes, hello Doc. We can Yes, hear you good po. evening. Good evening po sa lahat po, ng ating Doc. pong umattend ng ating Zoom meeting for tonight. Okay. Thank you, Rudolph, sa magandang pag-present ng ating product. So sabi ko nga, makinig lang kay Rudolph, maintindihan nyo na how iTera Care works. And then, syempre, discuss na rin yan yung business plan. So for those who are achieving or aspiring na maging business nila itong ating sa pagsali sa Prive International, so be it. So just join our team and pwede ko, yayaman po kayo. Sige po. So anyway, I would just like to make konting kan lang kung ano ang integrative medicine. So ang integrative medicine is using the principles of traditional alternative medicine, and then likewise, syempre as a medical doctor, lagi pa rin po nating ini-consider ang allopathic or yung conventional medicine, which means na nagre-reseta din po ako ng gamot, nagpapalaboratory din po ako, kung kinakailangan ng x-ray, palaboratory sa dugo, and all that. So yun po ang integrative medicine. So bakit ko po ginagamit ang iTera Care? Ang iTera Care po uses also yung alternative medicine, traditional medicine. So kaya po meron tayong gumagamit po natin diyan, ang ginagamit natin yung meridians, chakras, energy centers. So yun po, lymphatics. Likewise, ito naman po ay gumagamit naman ng principles po ng yung technology po ng terahertz. And a while ago, na-explain po ni Sir Rudolph kung ano po yung ginagamit ng terahertz. Yun na nga po yung terahertz, yung quantum energy, at saka yung optical quartz. So napakaganda po niyan. At para sa akin, bilang isang medical doctor, malaki po ang naitulong sa akin ng iTera sa aking medical practice. So kanina kahapon, meron akong isang, that was the time, May, yung nagsisimula pa lang ako gumamit ng iTera sa clinic, So sabi ko nga, kaya ako napabilib. Ito yung isang case ko. Meron akong isang case ng may psoriasis, chronic skin condition yan, psoriasis. So more or less na, yung nagbabakbak yung balat nila, namumula. And then, ito yung pabalik-balik. Siguro marami na kayo naririnig na may ganitong condition, pabalik-balik sila. At halos, nade-depress na sila kasi nahihiya sila pag nakikita ng ibang tao. Kaya itong mga to usually naka-hoodie, naka-sombrero, or kaya naka-long sleeve sila. So yung pasyente kong ito, babae ito, so may psoriasis siya. So sa akin parang, although hindi siya kasi ano pa yan, minsan binabiopsy pa yun.
So sa akin naman, sa probinsya, wala nang ganon. Pero clinical niya is, presentation niya is psoriasis. So, nung pumunta siya sa akin, that was the time last September 2022. So bago-bago ko palang ginagamit ang ating Itera. So ini-introduce ko siya, ginamitan ko siya ng Itera. Alam mo, naka 10 sessions siya. After 10 sessions, totally nawala na. Actually, sinare ko ito. Sinare ko ito sa ating testimonial group, sa ating, and siguro yung mga iba na ating kasama natin sa team natin or mga tawag dito, inopen nyo lang yung sa Itera natin, sa Facebook page, yung Itera Testimonial Philippine Group. Sinare ko ito. Sinare ko ito, So, kanina kahapon kasi bumalik siya. Kahapon bumalik. After a year. So sabi ko, actually limot ko na siya. Nung makita ko, sabi ko parang, ay doktor, ako po yung pasyente mo na ginamot mo po doon sa aking psoriasis. Ay sabi ko, kumusta ka na ngayon? Wala na po, wala na. May inom kang gamot? Wala na po. So after that, sabi niya, totally wala po, wala. Kaya ako tuwan-tuwa sa kanya kahapon. Sabi ko, so shinare ko yun kahapon nung dito na nga sa ating mga testimonial groups, shinare ko yun. So natutuwa ako. Kasi sabi niya, totally, yun, naman doon sa aking video, na sabi niya, wala na po akong iniinom na gamot. Kung magkaroon man ng konting kuwan, madaling-madali po nawawala. Pero nawawala, hindi katulad dati na, kasi nireview ko yung record niya, talagang pabalik-balik din siya sa akin. Pero kasi, wala pa akong Itera noon. Pero nung magkaroon ng Itera, nung ginamitan ko siya, wow, amazing ang naging result niya. So yun yung isa. And then, another isa ko pa ulit. Merong isang pasyente ako na nababanggit ko na siya ay suspected laryngeal carcinoma. Kaya ang boses niya parang baos na siya lagi. Sabi niya parang pag lumulunok siya parang merong bumabara. So inaano siya na mag-undergo. Sinitiskan siya, so suspicious na nga yung ganon. Pero alam mo sa amin, sa mga doktor, pag meron mga ganyang bukol, meron ka parang suspected na mga kung ano man, ang golden natin dyan is i-biopsy mo para siguradong malalaman mo. At kanina na-interview ko siya, i-share ko later on yun. Yun na nga, yung dating boses niya na paus, nakakasalita na siya ng maayos. Kasi nung una talagang parang very faint yung boses niya. Para bang ganon. Then sabi niya parang may paglulunok siya, parang may nagbabara. So ngayon, wala na yon. So, sabi ko, ako natutuwa ako sa iyo. In-interview ko din siya, i-share ko later on yung kanin. So let's go ahead na sa ating question and answer. Alam ko, medyo marami na rin naghihintay. Wow, thank you so much po doon sa mga shinare nyo. Psoriasis at saka laryngeal carcinoma. Carcinoma. Ayan. Opo, Opo, paano? at least Suspicious meron yun. Suspect pa lang suspicious. naman yun. Suspect pero, pa lang, hindi pa nahuhuli. Yeah, pero ganoon na rin yun. Kasi hindi siya yung yung na biopsy to document na talaga na yun. Na talaga laryngeal carcinoma yun. Alright. So sige po, maganda po yan, at least early detection just in case. Okay. So ngayon po, we are going to start our Q&A portion with Dr. Ibay. But before that, I would like to remind you po, mag-set lang po ako ng expectation ninyo because we are 170 here in our Zoom meeting po, and we would like to serve each and every one of you po. Masagot po natin lahat ng mga questions natin for tonight, lahat po ng mga medical questions. So gusto ko lang po kayong i-remind that pag nagtanong po tayo, it should be a direct medical question. And for the sake of time, gagawin po natin, i-read ko lang po muna yung mga nandito po, yung mga nag-chat. And then later on, if we still have time, pwede po tayong tumawag ng mga naka-video on para at least makita po ni Doc, especially if it's your personal medical question, yung para po sa inyo, para po makita po ni Doc yung physically kayo, para ma-diagnose po talaga kayo. But of course, kung question lang po yan ng mga kaibigan, kapitbahay, mga ganyang concern, pwede na po natin yan masagot na kahit po hindi kayo naka-video on. Alright? So, yes, so we will start now. Ngayon po, ang nakikita ko ay sige, before po ako sumagot, ayan, nakikita ko na po ang tag team UK London. Si Miss Helen Alina, kanina pa po naka-raise ang kanyang hand at kanina pa siya naka-video on. Alright, go ahead,
Ma'am Alina, suki po natin ito eh. Yes, yes, yes. Last Hello time po. nakita. Anong oras na po sa London ngayon? Ano po? 1:59 Alright. na afternoon. Sige po, go ahead Yes, po. ma'am. You Good can ask afternoon. Okay. Dr. Alex. Good evening po sa Philippines. Good afternoon dito sa UK and good Yes, morning good po sa afternoon. US. Doc, ako po ay may tanong. Tumawag po sa akin yung kaibigan ko in Rome, Italy, na siya po ay Italian because I am Italian. Kasi po yung father po niya na-discover po daw ngayong buwan na ito na merong cancer sa esophagus. Hindi daw po Yes, makalunok, hindi na po daw Yes. cancer of esophagus. Saan ko po siya, paano ko po siya papaliwanagan kung saan i-blower yung kanyang problema? He is Italian. Yes, yun. So ganito, yung sinare ko lang kanina, nasabi ko siya ay suspected laryngeal carcinoma kasi ang simula ng bibig natin from the mouth dito sa larynx papunta sa esophagus. So magkadungsong na po 'yon. So ang ginawa ko dito sa patient kong ito at actually kasi pag sa clinic po sa amin minsan hindi ko nagagawa ng basic protocol. So direct po ako doon sa area concern nila. So ito yung sa kanya throat. So ang esophagus po is mula po dito sa lalaugan natin hanggang dito po bago dumating ang stomach. So ang pwede po niyan i-blow nyo yung chest niya after the basic protocol and then advise na drink more water, discharge water at least di po bago mag-protocol, may 2 glasses and then after the protocol another 2 glasses. Pero siya po iinom ng 8 glasses kung matotolerate niya. So as long po kasi mga usually pag may ganyang problema, medyo nahihirapan na sila para bang tawag natin do yung parang nabara na. Minsan kahit sabihin ng fluids o liquid, kahit na solid, parang minsan parang mahirap. So itanungin niyo rin siya kung matotolerate niya, maka 8 classes siya. Tapos dito niyo po i-blow sa anterior chest niya. 15 minutes po pag lang up and down po pag ganun lang 15 minutes 2 times a day. So hintayin niyo lang po kasi hindi lang naman yan kumbaga madali lang, it will take time. So from time to time tanungin niyo lang siya, kumustahin niyo. Tapos sabihin niyo pati magtsatsaga. Okay, Doc. Thank you very much and good Okay, evening sa welcome. Philippines. Thank you po. Thank you, ma'am. Okay, thank you. Nakamute na naman pala ako. Sorry. So, we will proceed na, Doc, sa ating mga type-in questions. From Mr. Carmelito Verano. My friend po ako na na-stroke and epekto po sa kanya ay nauutal siyang magsalita. Na-encourage ko rin po siya na kumuha ng Itera Classic. After po ng basic protocol ay binublow ko siya ng 5 minutes sa noo at ganun din po sa top of the head at sa back ng head niya. Yes. Tama po na yung ginagawa ko sa kanya? Yes, tama po. Tama. Kasi yung speech niya kasi ang naapektuhan sa kanya. Wala siyang neurological deficit. Ibig sabihin noon, hindi na paralyze yung kanyang left or right extremities. Kasi kung speech lang meron kasing gano'n na pwedeng mangyari na speech lang ang naaapektuhan sa kanya, yung pagsasalita. Which is din po yun, stroke din po yun. Oh, So, okay yun lang po. kung Yun lang speech po, lang. Dok, ang naapektuhan sa kanya, yung speech lang. Sige, yun tama yung ginagawa mo, tama yun. Sige po, Just salamat continue po, it. Doc. Okay, Salamat po, sige. Doc. Okay. Okay. Thank you, Mr. Carmelito. Next is Miss Del J. How to blow po? Apparent fusion for C2 and C3 or failure of complete separation of the vertebral bodies and posterior elements of C2 and C3, which may represent congenital block vertebrae or acquired ankylosis. Mild posterior of wedging of C4 and C5. Wow. Okay, sige. So, medyo very technical. Sige. So, pero ang ibig sabihin lang nandito yon. Kasi ang cervical vertebra natin ito, yung batok na sinasabi.
So medyo yung tama ang sabi niya, pwedeng congenital yon. So sabi nga natin, pag mga congenital problems, medyo ano siya ha, kasi kung baga sa ano factory defect. Yan ha, factory defect. So kung factory defect, talaga medyo hindi, let's say mga congenital, hindi natin siya basta makokorek. Kasi nandun na yon, ano, kung siguro kung acquired yon pwede, pero kung congenital, di ba yung ating mga binabanggit natin, spondylosis, stenosis, yun mga conditions na acquired, degenerative ang tawag natin doon. Pero yung pag congenital, ando na yon. So ang makakakuha na lang natin doon is likely yung function. Diba kung naiipit yung mga nerves noon, marirelieve siya ng pain at saka magre-relax yung mga muscle niya dito. So at least mababawasan yung mga symptoms na nararamdaman. Pero yung condition per se, I don't think na ganoon, or pwedeng tiyagain, baka in time pwedeng makorek yun. Pero congenital kasi yun. Hindi natin basta masasabing makokorek siya ng itera. Pero yung function, yung mga symptoms na nararamdaman niya, mababago yun, mababawasan. Kung meron man siyang pain, kung meron man siyang parang konting, kasi pag naiipit yung nerve, di ba, ibig sabihin nun, usually nga, yung mga laging nahihilo, sumasakit ang balikat, so ganun, mawawala yon with itera. Pero yung defect niya mismo, kasi ano yun, nandoon na yun, hindi natin na basta pwedeng masabing makokorek pa ng itera yon. Okay, I hope that is clear. So, next question, Doc, from Miss Mary. If there are nodules sa thyroid, how many minutes to blow? Aside from Yes. protocol po. Yes, okay. So sa akin po, a very success rate ko po na nawawala ang thyroid nodules almost 90%. Ano po, 90%. Ilang beses, so ginagawa po sa kanila is tinatapat ko po, binapablow ko yung air kung alin mang sa left or right o nasa gitna, basta yung thyroid nodule ng 15 minutes 2 times a day. Ang ganda po ng effect niyan. Ano po, mas matutuwa po kung meron kayo man yan or may client kayo, matutuwa po sila. Very effective po diyan. Yes, madami po tayong mga testimonies in terms of thyroid nodule. Alright, so next po is from Miss Delia Yee. Ako po ay laser na yung vocal cord. Mababalik pa ba sa normal? Okay, parang yung katulad nung shinare ko kanina, so sa vocal cords siya, tsaka yung sa pharynx niya, doon may problema. So actually nga sabi ko sa kanya, ikaw ba ay nakita ng parang ano siya, parang anong tawag dito, otolaryngoscope ang tinawag sa kanya, sinilip siya bali dito, then nakita na meron ngang lesion. So tapos ayun nga, ang kasunod dapat nun is iba-biopsy. So hindi siya, pero nung ginamitan ko siya ng itera, medyo matyaga siya kasi sabi nga niya hindi pa niya kayang bumili ng device. So natyaga siya, nakaano na siya, more than 20 na. 20 Wow. Pero ang laki ng in-improve niya, yung boses niya, kasi kung hindi naman siya nag-improve, hindi naman siya magpapabalik-balik, di ba? Ganun lang naman kasi yun. Sabi ko, ako kasi, pag may pasyente ako, pag nakasampu ka na, walang pagbabago, medyo sabi ko, hindi natin sigurado. Pero after 10 sessions, nakita ko nag-improve at mararamdaman din naman ng pasyente yon. So kaya nagtuloy-tuloy siya. So yung case mo sinasabi, matutulungan niya ng itera. Promise. Alright, yes. Marami po tayo ngayon about sa vocal, thyroid. Another question po from Eugene of Canada with regards to thyroid din, if a client is taking thyroid medication, can she still do the neck injections or better to avoid it po? Yung anong neck injection? Neck injection na po. So, kasi ginagamit din yung thyroid, the neck injection daw po. Meron na daw pong thyroid medication. Pwede pa daw ba siyang mag-neck injection or better avoid it na lang? Kasi dalawa yan, pag yung meron kasing gumagamit lang ng oral medication. Ito yung radioactive iodine ang sinasabi. So tinuturok yun. So depende. So ang makakapagsagot niyan sa iyo is yung doktor mo mismo, ha? Yung doktor mo, yun ang dapat mong yun. Kasi we are really talking of yung ang maitutulong ng itera. Pero
yun na nga, kumbaga ay mayroong mas masasagot yan ng doktor mo. Kasi nasa sa iyo din yun, pamimiliin ka kasi ng doktor mo. Yung iba kasi ayaw magpa-radioactive iodine, yung iba ay hasuggest sa iyo for operation. So, nasa sa iyo yun. Nasa sa iyo. Okay, desisyon niya po yun. Alright. Another question, Doc, is from Miss Joy. Yung nag-undergo daw po ba ng chemo at radiation dahil may bukol, due to may bukol at nag-undergo ng tabso? Mm-mm. I Yung think ang tabso is question niya total dito kung abdominal. pwede. Ano yun? Yung tabso na sinasabi, operation niya sa uterus tsaka yung kanyang ovaries. So usually maraming indications baka kinakailangan ng tanggalin yon. So kung makakatulong bang ITERA sa kanya. So ito ang pinaka-importante dito yung basic protocol and then concentrate sa spine. And then ano pa yung isang tinatanong mo? Nag-undergo daw po ng chemo at radiation na yun Yes. kasi may bukol. Yun na nga. Pero di ba nag-undergo ka na ng yung tabiso is total abdominal hysterectomy, bilateral salpingo o operectomy. Kaya tabiso ang tawag namin. So yun, tinanggal ang mattress niya, uterus, tinanggal ang kanyang ovary. So para kumbaga is yung kanyang reproductive organ, ang purpose nun is para hindi na kumalat sa ibang ganun yun. So nag-undergo na sa radiochemotherapy, pwede po pa rin gamitin ang ITERA kasi makakatulong siya. So bali basic protocol, drink more charged water and concentrate sa spine po. Kasi nandoon ang stem cell. Okay. Kasi wala doon sa Apo. Kasi yung hindi mo na yung iyong puson kasi tinanggal na nga yung wala ka nang doon wala ka nang i-blow doon kasi tinanggal na yung reproductive organs mo. Okay? Okay. So pag ganun po, saan na po siya dapat mag-blower? So sa akin pag yung mga ganyang cases na yung basic protocol importante. Basic protocol. And then yung spine buong niya kasi okay lang yun pero basic protocol then concentrate sa spine. Okay. Ayun. Another question from Miss Marina. Paano daw po i-blow ang problema ay osteoporosis at ilang minutes katagal? Okay, osteoporosis ibig sabihin nun yung buto niya naglo-loss na naman calcium. So may mga doctors na pinapa-take sila ng yung merong para pang paano ng calcium and then siyempre ang calcium kasi yung osteoporosis nasa buto. So basic protocol, i-blow mo lahat ng extremities mo. I-blow mo hita mo, binti mo, upper extremities mo, i-blow mo lahat. Tsagain mo 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes bawat extremity mo. So total ng 40 minutes yun. Yun pa lang sa yung sabi basic protocol ka tapos yung mga limbs mo i-blow mo din ng 10 minutes. So kailangan talaga ng tiyaga. Yes. From Miss V. Eugenio, meron pong Bell's palsy kaya bumili ng device. So paano po gagamitin para matreat yung Bell's palsy? Okay, sige. So yung Bell's palsy ay yun po ay naapektuhan yung facial nerve. It's a viral infection po ang usual cause niyan. So kung alin pong side ng iyong mukha ang affected, doon mo po i-blow. Start with 5 minutes. 5 minutes kasi pag masyado mainit, ipakiramdaman po ninyo. So pwede mo rin pong habang i-blow, i-spray mo ng charged water. Tapos habang then blow ng blow. 5 minutes hanggang ma-tolerate mo po ng 10 minutes. Pero lang po yung low setting lang, yung para hindi mo naman baka mamaya masunog yung mukha mo. Okay? Pero effective po ang ating ITERA Care sa Bell's palsy. Very effective talaga sa Bell's palsy. Actually, yan po ang reason kung bakit nandito tayo lahat ngayon. Kasi diyan po na-curious yung ating top leader na si Miss Glory, no? Kaya niya po pinag-aralan itong ITERA Care device, pati yung business. Kaya po kumalat ito dahil po sa curiosity niya dun sa Bell's palsy testimony. Ayun. So, yan. Definitely po matutulungan. Question from Miss Evangeline Senisa.
Hello Doc, pwede ko bang magamit ang device? I had ACDF surgery from C4 to C6. So ganito, wala bang gilagay na implant? Kung walang gilagay na implant, okay lang gamitin yon. I-concentrate mo dun sa, kasi dito sa yung cervical area niya, yung sa batok. Hanggang dito po yun, hanggang dito, from here to here. So i-concentrate nyo na lang po doon. Pwedeng paikot-ikot lang na ganun. Circling motion ang pwedeng gawin niya para makover yung buong cervical area. 15 minutes, 2 times a day po yung gawin. Okay. So as I call your name po, I mean as I read your question, pwede po kayong mag-unmute ha para po ma-clarify po ninyo at makausap din po si Doc. Okay. Next question, Doc. Next question. Okay. Yeah, Miss Evangeline, do you have do you want to ask a question or make any clarification po? Yes, please. Doc, I have 6 screws and I think 3 metal plates. So avoid na lang po. Avoid na lang po yung area kasi yun na nga po isa nating contraindication in using iTero is kung merong metal implant, may foreign body po doon. So avoid na lang po. So anong gagawin po ninyo? Kasi ang magiging problema pag i-blow nyo po yung part na yun, metal po yun, pwedeng mag-cause ng heat kasi may heat po. Magkakaroon kayo ng parang pain, mas lalong sasakit po yung inyong pan. So ang pinakang na lang po doon is dito, just below na lang po, below the yung may implant na yon kasi meron naman po tayong guide, yung blue light. So avoid nyo na lang po yung just below yung pong C4, C5 po ba yung sa inyo? C4, 5, and 6. 6. So almost yung dito. So anong pang pinakang po niyan is dito na lang po sa may taas ng batok. Dito na lang po. Diyan, sorry. Doc, Nakikita po yes. ba? Pagitna Yan, pa po ng konti, Doc. Pagitna sige pa. po. Ayan, Dito. yan. Kasi na yung C4, 5, 6 na dito. Almost dito na mo sa may part ng level na ng balikat yun. Nandun na. So dito niyo po, sa taas ng batok. Doon niyo po i-blow. Okay, Doc. Thank you. Okay po. Thank you, Miss Evangeline. Question from Miss Elena. Paano po kapag may angiogram, yung may barado po sa puso? Okay. So ang angiogram is the procedure po na ginagawa para to determine kung may barado. So yung angioplasty, yun po yung procedure na ginagawa na nilalagyan ng stent. So ang tanong niyo po ay paano daw po kapag may angiogram, yung may barado po sa puso? No, medyo malabo. Okay, sige. Yes, Miss Pero Elena. ganito yan. Okay, meron na kito. Kwento ko lang ha. Okay. Meron akong isang patient. He was about to undergo, yun ang sinasuggest ng cardiologist, to undergo angiogram. And then next po doon ay angioplasty. Kasi sa angiogram, doon po makikita sa ugat ng puso kung yun ay may inaano po dito, may tubo sa diyan, sa arm, so dito, yan, sige. Sinusuksok po yan dito. Tapos yung pong na yon, papunta po yun doon sa mga blood vessels po, arteries ng puso. So yung puso, yan, medyo kung kita nyo. So meron po yan maraming And then pag nag-inject po yung dye, makikita po kung saan nagkakaroon ng bara, ilang percent yung bara. Kasi yun po ay pagka more than 90% na yung bara, isasuggest po nila na dapat magkaroon na ng angioplasty. Okay? So ano ang maitutulong? Yung kung kinikwento ko, yung akin naging isang pasyente na dapat magpapa-angiogram. At siyempre kasunod nun ay angioplasty. Ganun po yan. Ayun po ang kumbaga po ay para bang kung magpapa-angiogram kayo, dapat naka-prepare din kayo. Most likely kayo ay magkakaroon ng angioplasty. Alam naman po natin kung magkano magagastos pag Yung akin pong kinikwento, kasi usually po kaya anuhin ng doktor, bakit pag madali kayong mapagod,
pag konting lakad lang para na bumibigat ang dibdib ninyo, yun po ay signs ng kayo ay nagbabara ang puso o coronary artery disease. So yun na nga po ang isasuggest. Ito pong pasyente kung ito po may ganon. So siya po ay nung una pumupunta lang sa clinic, nagpapa-therapy lang po and then after mga ilang sessions, bumili na po siya ng kanyang device. Ano po? So nakumusta ko po siya siguro about after 6 months. Ang sabi niya, Dok, ang ganda na po ng pakiramdam ko. Hindi na po ako madaling mapagod. Although sabi ko nga, wala tayong baseline na nakita natin kung ano yung percentage ng kanyang blockage sa kanyang artery. Pero syempre, choice ng pasyente yun. Hindi natin siya mapipilit. O sige, magpa-angiogram ka para makita natin. And then after ITERA, magpa-angiogram ka. Di ang sobra namang mahal yun. Kumbaga, kaya nga yung pasyente, nagtitipid siya dahil wala nga siyang sabi niya, kaya ko magpa-angiogram, why not? Pero siyempre, ang kasunod po nun ay angioplasty. Angioplasty po is almost 500,000, 200,000 per stent. Per stent, 200,000. Ay kung 5, patay. 1 million bale, sabi niya. Kaya sabi niya, ay wala po akong ganon. Baka po yung makukuha ko sa retirement ko kasi retired teacher siya. Actually, nagkanda-retire siya because of yun nga ang nararamdaman niya. Sabi nga niya, baka po yung aking retirement pay ay doon lamang mapapunta. Kaya pasalamat siya kasi nakatulong na malakas sa kanya ang ITERA. Yes. Great. So, Thank you pwedeng for gamitin ITERA po. Care. Pero kung may yes. angioplasty ka na, hindi na, no? Kasi avoid na natin. Pero May you can stent. use it around the heart. O kaya yung mga sa basic protocol, nako-cover naman anong heart sa spine. So, pwede na po yun. Okay, so sa mga nearby areas na lang pwede. Okay, from Miss Shay, question Doc, paano daw po ang mga may breast cancer? Paano po ang application? Sa breast area din po ba? Yes, opo. Kaya lang po, yun, siyempre, ang breast cancer ay may stage 1, 2, 3, 4. Ano po? So, pag stage 1, para may bukol pa lang, meron po tayong sinasabi. Pag stage 4, yan po yung meron ng mga parang metastasis na po. At sometimes po, nagkakaroon na ng yung breast lesion para pong nagsusugat na. So, anyway, basta do the basic protocol kasi importante po yan. Lagi sinasabi natin. And then, yung pong affected na breast, yun po ang inyong tutukan, doon yung magko-concentrate na yung 15, pwede nga po hanggang 30 minutes, 2 times a day. Gawin niyo po yun. Ngayon, kung nagkakasugat na po, medyo nagkakaroon na, spray niyo po ng charged water bago niyo i-blow. Meron po kaming last week, from dito po sa Davao City, grabe din yung picture na pinadala. After 3 days po, pinicturan, sobrang tindi po nung breast cancer. Papadala ko po sa inyo, Doc Iba, yung picture. Tapos after 3 days po, nag-improve po talaga significantly yung mass. Ayan. Hello po, Mamay. Yes. Ate Ermi. Ayan, si Ate Ermi po yung nakakita po nitong breast cancer na ito. Yes, Ate Ermi, would you like to share po? Oo, yun ang po talaga itanong ko po kay doktor. Kasi, yung stage 4 na po yung breast cancer niya, tapos pumutok. Lumabas na yung laman doon sa breast, tapos pag nagpatingin sa doktor ngayong October 16 mag-schedule sila ng chemo, then 20 po na napuntahan ko, tapos sinishare ko yung product kasi walang tigil na ang dugo ko palagi, tapos nilagyan nila ng diaper. Sabi ko wag mo yung i-blower diyan sa may yung lumabas na sa breast ko. Lang blower ng charged water. Yun ang palagi kong sinasabi niya. 3 times a day dressing po. Tapos na-bloweran sa lang paikot-ikot sa saka sa buong katawan. 3
3 days po, nag-forward ng picture yung daughter-in-law niya. Ano po, natigil yung pagdurugo at saka yung, kasi yung hindi pa na-bloweran po, araw-araw parang lumalaki yung lumalabas doon sa didi po. Pero yung nag-start na nag-charge water yung mid-dressing at saka nag-blower po, huminto yung paglaki niya. Basta, tapos ngayon may picture na naman within 6 days. Ang ganda ng improvement. Tapos, ang magandang balita pa po, kasi mula nung gumamit siya ng iTeracare, hindi na siya uminom ng pain reliever po. Kasi dati, hindi pwede na hindi siya uminom ng pain reliever sa gabi at saka sa araw po. Kasi ang sobrang sakit, hindi niya makaya yung sakit, hindi siya makatulog dahil sa sobrang sakit. Pero noong nag-iTeracare po siya, ang sabi niya sa mga anak niya, hindi na siya uminom ng pain reliever kasi kaya na niya yung sakit. At saka naisip na niya kasi sabi ng doktor, pwede lang daw siyang uminom kung hindi na niya kaya. Kung kaya pa niya, wag mo nang uminom. Ngayon, mag-isang linggo na, hindi na siya uminom ng pain reliever. Kaya yung mga anak niya, sabi niya, October 15th yung schedule ng chemo, baka hindi na daw yung makimo yung mama niya. 68 years old na po yun siya. Wow, thank you so much for sharing, Ate Ermi, no? It only proves na napakagaling po na natural pain reliever ng iTeracare device. Yes, Doc. Would you like to say something, Doc? Okay, so ganito okay. So kasi 'di ba sa ating yung avoid is yung mga open wound. Pero for me just like yan yung mga anong tawag dito, yung ako diabetic foot. So open wound din yan. Mas mabilis silang gumaling kasi ang ginagawa ko, pinapa-spray ko ng charged water and then binublo ko. Mas mabilis ang healing kasi yung iTeracare, 'di ba? Ang iTeracare it facilitates nag-open ulit yung mga blood vessels niya. Yung ganyan, so bali although sabi natatakot kasi baka magdugo kasi yun na nga ang inyong kwan. Pero ang iTeracare tutulungan niya, it will facilitate yung wound healing. Yun ang kagandahan po ng iTera. Yun po. Yes. So okay lang Ma'am Ermi, na kumbaga ay i-blow nyo din po yung pan, yung mismong yung pan. Ma-observe niyo mas maganda ang pan. Although yung sa pag-blow pa lang pag-spray pa lang ng charged water, di ba maganda na. Gamitan niyo pa na. Okay, matakot. Okay lang po yun. Okay po. Okay, maraming salamat, Ate Ermi. Next question from Miss Tess H. Ayan, na-accidentally diagnosed po ako ng gallstones dahil sa abdominal ultrasound. Wala po akong pain pero ang size ng gallstone ko ay 4.3 last year and nag 4.5 this year. Pero lahat ng doktor tatanungin ko, surgery suggest nila, pero natatakot ako at may frozen shoulder pa rin ako. Unang rason kung bakit ako bumili ng iTera. Nag-start na po ako mag-blow nung nakabili ako September 9. Doc, when you suggest I go for another abdominal ultrasound to check the size of my gallstones, will you suggest daw po? Yes. Sige. So ganito, yung gallstone, bali yan, ibig sabihin ay yung may bato sa abdo. Okay. So ako ganito ang aking sinasuggest, okay? Unless emergency na. Kasi ang pagpapa-opera ng gallbladder is elective surgery. Na ibig sabihin, you can choose tawag dito, ikaw ang mag-i-schedule na sa sarili mo. Kasi for anybody who will go under surgery, kasi dapat yan yung isip mo na condition ka. Naka-condition ka kasi yan magiging parang stress sa iyo yan, di ba? Wala naman kahit nga doktor, pag sinabihan mong pagpa-opera, sasabihin nun, Brad, baka pwede namang gamot muna. Wala ring doktor na magsasabi. Ako may kilala akong doktor na heart surgeon siya.
Pero ang magaling na heart surgeon, kilalang-kilala. Okay. Pero nung siya na, Ayaw nung din siya na magpa-opera. ma-diagnose siya, meron siyang coronary arterial disease at sasuggest sa kanya ay bypass. Alam mo, ayaw niya. Tingnan mo nga, pero napagaling niya. Kwento lang yan, kwento. Pero totoo yan, totoo. Kasi, ganito, pagka kasi ang gallstone ay malaki, halimbawa, yan, 4.5. 4.5 is something like, malaki na yun. Kasi 4.5 centimeters ba? Sabi niya po, small daw po yung stones and aggregate size in cm po yun. Aggregate size is 4.5. Ibig sabihin nun ay yung pinagsama-sama mo yung magiging total nung niya is 4.5. So hindi, Yes okay. po. So kasi dalawa yan pag mas malaki ang stone, mas preferred ko na wag nang ipakibo. Wag na munang ipakibo kasi hindi ka naman nun. Pero pag maliliit, let's say about size ng munggo, o kaya kasi sabi aggregate size, kasi laki ng munggo, or kasi laki ng, sabihin natin malaki na yung butil ng mais, malaki na yon. Kasi yung gallbladder, meron siyang tinatawag na cystic duct. Okay, so medyo technical, medical ang So cystic duct yung mula sa gallbladder papunta doon sa magjo-join dun sa common hepatic duct, tapos magiging common bile duct. Yung common bile duct, yun yung pupunta sa bituka. Andi dito yan, pupunta. Pakigitna Para po, yung Doc. bile kasi, yung laman ng gallbladder, bile ang tawag doon. Yun ang tutulong pantunaw pag kumakain tayo ng mataba sa mga pagkain natin. Okay. Ngayon, ang problema, pag malilit yung stone, pwedeng bumara doon sa common bile duct, yung tubo na papunta sa intestine. Pag bumara yun, babalik yung bile, babalik sa atay. So magiging niyan, pwedeng bumalik, maninilaw siya. Magkakaroon siya ng stasis ng bile. So maninilaw, yun yung cause. Or is either, pag ang isang mas delikado, yung magkaroon ng secondary infection, yung cholangitis na tinatawag. So magiging emergency. Kung tanong mo sa akin, pwede mong gamitin ng itera. Meron tayo dyan mga although ako personally, wala akong pero nakita ko. Ngayon, siguro magpaano ka ulit ng bago. Pwede ka magpa-ultrasound na bago. Kasi ang sabi aggregate, baka makikita nila doon kung maliliit talaga yung kung ano yung actual size niya. Kasi nga kung maliliit, so no choice ka. Kasi nga, it's better yung prevention na kasi nga baka Pero hindi naman agad-agad yon, matagal pa. Hindi pa rin siya magiging emergency, magiging elective pa rin. Makakapag ka pa rin ng set ng time mo. Makakapamili ka pa rin ng doktor mo kung sino. Parang gano'n yun. Pero siguro ay kung ikaw ay nag-aalala, pwede ka pa magpa-ultrasound ulit. Pwede pa ulit. Yes para po, kasi talaga makita mo, masigurado mo. September laki. 9, yes po, September 9 po siya nag-start na mag-blower naman. So, medyo matagal-tagal na din, Doc, no? So, pwede na po siyang mag-ultrasound ulit. Tsagain mo muna. Mga 2 buwan, mga 2 months ka din, tsaka ka magpa-ultrasound. Para makita mo kung may Hindi naman emergency yan. Hindi naman, Okay po. Pero syempre, pag surgeon ang kakausapin mo, lagi sasabihin sa'yo, pa-opera ka na. Di ba? Kasi surgeon nga. Di ba? Alright. Di ba? Yes. True po. Oo. Kasi ako medyo conservative ako. Kaya sinasabi ko, although hindi ako nag-opera exactly ng pag-gallbladder. Kasi ako yung mga emergencies, pero gallbladder, although nakapag-opera na ako niyan, ng emergency, nasaksak siya, nabutas yung gallbladder niya. So no choice kundi i-operahin yung kanyang gallbladder. Pero pag elective cases, hindi ako nag-oopera ng ganyan. Okay, another question, Doc, from Miss Diana S. My brother-in-law is suffering from Parkinson's disease. Did you have a testimony for this type of disease? How do we do the blowing for my brother-in-law in the proper way? Okay, Yes. so yun po ang neurological condition, neurological defective condition. So ibig sabihin po kasi noon, yun ay nagkukulang ng neurotransmitter na dopamine. So pagka wala siyang dopamine, sila po yung nakilig-kilig po yung yung parang naninigas na parang nakilig-kilig. So ang gagawin mo po diyan ay sa forehead 5 minutes, top is 5 minutes, at the back ay 5 minutes. Kung may hypertension siya, controlled, okay lang. Okay lang kasi syempre elderly nila may Parkinson, baka meron na siyang
issue na with his blood pressure. Pero okay lang as long as control. Testimonies, marami po na tayo diyan ng Parkinson's. Very good po ang results nila sa Parkinson's. Yes, kauna-unahang testimony dito po sa Pilipinas, nasa Tagaytay po. Ayun po yung Parkinson's disease. All right. Yes. Another question po from Miss Joy. Meron din po ako client na 52 lang po ang heart rate. Paano daw po gagamitin ang iTera Care? Okay. So yung depende kasi ang heart rate naman natin, although ang normal niyan is 60 to 100. Pag below 60, ang tawag ay bradycardia. Pag naman above 100, tachycardia. Depende po. Kung yung 52, okay lang siya, wala siyang problema, hindi siya nahihilo kung ano, hindi po yung ginagamot. Walang ginibigay na gamot doon. Ganun lang po. Pero you can use iTera, i-blow mo po sa heart area, do the basic protocol niya. Pero kung 52, okay lang siya, hindi siya nahihilo, hindi siya hindi po. Well, don't worry about it. Pwedeng normal sa kanya yon. Marami po ako nakikitang ganyang pasyente na pag nagpa-ECG sila, pagpunta sa akin, 50 something lang, at tinanong mo naman siya, okay lang siya, so wala pong kasi kung bumabilis ang tibok ng puso, sa gamot meron pampabagal. Pero yun pong mababal, wala pong gamot para pampabilis. Wala po kami binibigay. Pero merong mga gamot na nakakabilis. Pero hindi natin siya binibigay just para mapabilis ang kanyang heart rate. So, pwedeng normal lang sa kanya yun. Opo. So ano po ang normal heart rate? I mean, ano po yung alarming na heart rate? So, let's say, kasi tandaan yung araw, merong tennis player na sikat tong araw. Something like 35 lang ang kanyang heart rate, pero okay lang siya doon. Depende, depende yun ha. Kaya nga hindi mo masasabi. Okay. Pwedeng normal sa kanya yon kahit na bradycardia siya o mabagal ang kanyang puso below 60 at meron din namang iba. Pero mas kakapag-alala yung tachycardia, yung sobrang mabilis ang tibok ng puso. Kasi yung may mga toxic goiter, hyperthyroidism, meron yung mga conditions na tawag natin ay sinus arrhythmia, ventricular fibrillation, yun po yung mabilis-bilis ang mga. So, yun po ang nakakatakot. Pero yung low heart rate, unless naman siguro talagang nahimatay yung pasyente, mababa ang heart rate. Pero yun po ay, ang ginagawa po doon, ay tinalagay sila ng fluids at may binibigay pong gamot para tumaas ang kanilang heart rate. Pero yun po ay kung nasa ospital. Pero yung lang parang ba't mabagal ang tibok ng puso mo? Dapat meron kang gamot. Hindi po ganoon. Hindi po. Okay. So that's clear po. Maraming salamat, Doc, for the very good explanation. Question from Miss Maria Lourdes Murray. How about po yung sa hilab ng tiyan? Oh, very good po diyan ang iTera. Blow mo lang po yung yung abdominal area, dali lang po niyan, mawawala po yan. Pero siyempre dapat ay tawag dito ha, kasi baka mamaya may ibang condition na. So halimbawa, pwedeng parang emergency, sumakit from time to time, okay lang yun. Pero kung yung very, very acute na yung pain, severe pain, dapat po ay baka kinakailangan pumunta kayo sa ospital. Pag hindi madala ng iTera, try it mga 5 to 10 hanggang 15 minutes. Pag hindi po nawala, another 15. Pero pag gano'n, nag-continue pa rin, diretso po sa ospital. Baka something na medyo surgical condition na po, acute na ang ibig sabihin natin. Kasi baka po mamaya, pagka-blower, doon sa hilab ng tiyan, iutot lang nila yon or kaya diretso CR, after mag-blower. Yes, opo. Yes, okay. Yes, from Miss May, din ko lang yata to. CHF patient ako, meron pulmonary hypertension. Dilated ang pulmonary artery, kaya ang boses ko parang iniipit na pipit. Blowing it 5 weeks na. My voice is returning to sexy tone. Oh, wow. Probably a little more time, pwede nang rumampa sa Zoom. Oh, salamat, Doc. I went to Pulmo and ENT as you advised. Ayun. Okay, guys, well, that's good. Yeah, thank you, Miss May. This one is a question po from Zenny and Joe. I have a 7-year-old grandson who is very constipated, sometimes up to 5 days to 1 week.
we have to give him laxative every time. Can this help him? I really want to help him as he is really suffering due to this constipation. Is this safe for children? Yes po, safe po sa children. Pero una ay ano po ang cause ng kanyang constipation. So kung siya ay nagkagatas, baka yung gatas na iniinom niya hindi na po okay sa kanya. So make sure din po na umiinom din siya ng tubig. At least kasi pag bata, 4 glasses hanggang 6 glasses ng water, pwede po tapos turuan niyo rin pong kumain. Baka po ang kinakain niya puro cereals lang, puro mga noodles lang, o parang yung mga frozen natin lang So turuan niyo pong kumain ng gulay. So yun kasi basic tayo, basic muna. And then yun, ang matutulong po ng Itera, i-blow niyo po yung abdominal area niya 5 minutes kasi child naman po 5 minutes, yung kaya matotolerate niya, yung low setting lang, yung matolerate niyang heat. Then do it 2 to 3 times a day. Okay po yun. So masyadong malaking tulong din po yung charged water. No? Di ba po, Doc, Yes, pinapainom opo. niyo ng tubig? Yes, Mas maganda oo. po kung Kaya lang i-charge pagbata po kasi, ninyo hindi yun. sila yung makakainom ng madami. One time, I have a patient na ganyang bata, suka siya ng suka. We're talking about gastrointestinal dito para at least kumbaga may ka-idea kayo. Meron ako isang pasyente dati, parang 8 years old. So siya ay suka ng suka, masakit na masakit ang tiyan. Sabi ko, sige, dapat i-confine na siya, baka ma-dehydrate na. Ay ayaw na ayaw kasi lola yung kasama. Sabi niya kasi during that time, yung bang lahat ng ina-admit sa hospital, nag-antigen test pa. Ayaw na ayaw mo na kasi, di ba, yung time na yun, medyo pa ang COVID pa wala. Pero alam ko hanggang ngayon, meron pa rin hospital na ina-antigen test pa rin. So ayaw na ayaw ng lola. Sabi ko parang dehydrated na, tsaka yung bata, nandun pa lang sa consultation room ko. Nasusukan na naman, ditakbo dun sa CR, yun. And sabi ko, sige, Itera natin yan. Yung mga, actually, yung time na yun, yung parang nag-start pa lang gamitin yung Itera. Sabi ko, sige, i-blow mo yan 15 minutes, yung sikmura ng bata. Alam mo, pagkatapos nun yung bata, nakatawa na. Wow, O, parang di nila siya nagdahilan lang. Kasi, yes, parang tama. Parang nagdahilan lang. So, pag mga ganong cases, meron kayong mga kahit kayo or mga pwede nyong gamitin, ha? Pero ito ang warning ko, yan, warning lang, ha? Pag sumasakit ang sikmura, nasusuka din, after 24 hours, yung sa sikmura niya, lumipat sa right iliac, doon sa may singit sa kanan, appendicitis po yun, ha? Kasi ganun nag-start yung ang appendicitis, parang sinisikmura lang, sumusuka. Siyempre mahirap sa bata. Akala nyo ay okay na, nawala na yung pagsusuka niya. Tapos yun pala naman ay naging appendicitis na. So be careful po pang mga ganong cases. So evaluate nyo din, check nyo din po kung baka mamaya nawala yung sikmura, yung sa singit naman ang sumasakit. Unmute. Okay. Yes. Okay. Opo. Doc, it's already 9:45. Meron pa po ako nakikita na 22 messages na naka-line up. So, gawin lang po natin fast talk na tayo, Doc. Okay lang po ba? Okay, sige. Alright. So, Okay. CKD po, paano daw siya gagamitin? So basic protocol na napaka-importante noon, and then concentrate sa kidneys po. Ito, lower back. Okay. Importante Next, po ang basic protocol. basic protocol. CKD. Okay. From Mr. Ryan Golo, meron daw po siyang glaucoma. Paano daw makakatulong ang Itera Care? Yes, pwede ang glaucoma, blow lang sa sa affected eye for 5 minutes. 2 minutes muna, then gradually increasing to 5 minutes. 2 times a day. Do that 2 times a day. From Miss Lita Arok, may bukol sa liver. Saan at ilang minutes? Okay, so depende ha kung yung liver cyst lang or pwedeng, alam mo na, hepatoma ang tawag doon. So depende. Kung liver cyst lang, benign yun. Walang problema doon. Pero
kung let's say yung bukol is something like malignant or yung sabi nga natin medyo cancerous, ay di basta basic protocol and then blow the liver 15 minutes 2 times a day. Okay. From Miss Sol, paano daw po ibublow kung may pneumonia, 8-year-old? 8 years old. So, yung mismong yung both lungs na ang ibablow niya, 5 to 10 minutes kasi child lang naman, 8 years old. Oh, okay. Meron pong testimony dito, Bell's palsy po, 2 sessions lang, okay na yung patient. Walang 72 Yes. hours, bumalik na ang face, 4 months BP. Okay. Wow. Good. Alright. Effective daw po ba kung cold lang ang gagamitin sa Pro device? So, anong case kasi? Kasi yung cold settings na yan, ang primary purpose niyan is pang sa beauty. Pero pag meron kang, let's say, yung may pain, o dapat may heat din. Meron heat din kasama. Yes, yes. At saka yung mga ayaw ng heat. May mga tao po, may nakausap po ako, ayaw talaga ng heat, kaya Pro talaga yung binili niya. From Miss Lynn, may fatty liver daw po. Yes. First of all, kasi sa fatty liver, dapat yung diet mo ang makontrol. Part and parcel ng treatment ng fatty liver, diet. So ano ba yung dapat? Bawasan mo ang carbohydrates mo. So, okay lang kumain ng may taba, okay lang kumain ng may mantika, pero yung carbohydrates mo, ang babawasan mo. Then, blow the liver for 15 minutes, 2 times a day. Okay. Okay. I'm from Ed. I'm a hemorrhagic stroke survivor of 9 years with left side affected. My upper limbs experiences tremors. How can I proceed to do therapy? Where should I focus blowing? Okay. So, alin right side ba nagkaroon ng hemorrhage? Right side of the brain? With left side affected daw po. Okay, pero yung brain niya, left side ang affected. Hindi po sinabi. Ang sabi niya po, left side daw po ang affected, 9 years. Hemorrhagic stroke. Okay. Kasi kung, what do you mean na affected? Yung affected is yung affected Left limb. side. Opo. Left side. So, kung left side yung may paralysis, may weakness, yung merong May numbness or tremors. ganun. May Apo. tremors. So, kung right side, left, ulit ako. Left side daw po ang affected. Affected. Okay. So, kung left extremity ang affected, ibig sabihin nasa right part of the brain, right side of the brain. So, ito ang ibublow mo ng 5 minutes and then yung affected limb 15 minutes. Excuse me. Okay. So, dapat po yung opposite side. Yung ibublow. From Miss Elisa Borgonia, pwede po bang i-blow ang part ng body na may metal implant using cold setting? So, avoid lang. Avoid. You can blow other parts pero just avoid yung may metal implant. Kahit po cold setting. Come again? Doc, yung meron daw pong metal implant using cold setting ng Pro device, pwede daw po ba niyang gamitan? Cold setting? Kasi Na may pagka metal anong implant purpose mo, bakit mag-blow ka? Is it because of the basic protocol kaya i-blow? Or you just may pain ba yun, yung area na yun? Kasi nga, as much as possible, we avoid, kahit yung pero kung cold settings naman, most likely hindi naman, Kaya lang, ang kasi natin doon, ang nagkakaroon kasi ng parang result, ay pag may heat. Yun yung heat, yun na nag-cause ng parang pain. Pero yung terahertz per se, hindi siya maano. Kasi nag-absorb po ng heat yung metal. Yes. Pero kung cold naman po, no problem. Kasi terahertz po yun. Okay. From Miss Joyce, 19 years ng bata, sabi ng doktor, meron anemia. Paano daw po i-blow at saan mag-focus?
Okay, kasi depende kung anong cause ng anemia. Meron lang sinasabing iron deficiency anemia, ibig sabihin kulang lang siya sa pagkain, hindi wala lang ng iron supplements. Kung aplastic anemia, iba 'yon. So ang aplastic anemia, ibig sabihin may talagang problema sa kanyang production ng red blood cells. May iba. So importante una ay the basic protocol, pero kung bata, di reduce mo lang mga 30 seconds lang for every site. Pero ang iyan mo doon is the spine and yung hips. Ito, yan dito ha, spine at saka itong hips. Yan, marami diyang bone marrow. Okay. Kung may weakness daw po sa legs and thighs. So yun ay blue mo. Ganito, ano yung cause ng weakness niya? Kasi pwedeng nagka-problema siya sa most likely sa spine. Most likely sa spine. Ditong area, mga lumbar na yon kung may weakness. So i-blow mo yun, yung lumbar area, mga 15 minutes. Then i-blow mo din ng another 15 minutes. 15 minutes yung bawat side ng extremity niya. Okay. How about CABG, Doc? Pwede po bang i-blow sa heart? Parang kawad daw po ang ginamit nila to Yes. close the Avoid surgery yung site. coronary artery bypass graft yun. Avoid yun, avoid. Avoid yung focus blowing. Avoid focus blowing directly on the heart. Pero around, pwede po. Pwede. Okay. Stage 4 na chemo na po. Sa mga stage 4 na kinikimo daw po, pwede pa ba? Stage 4, most likely mga breast cancer to. Pwede po, pwede po. I-blow nyo po yung affected na side. Tapos drink plenty of charged water po. And then yung katulad nga na nabanggit natin kanina, kahit walang lesions, pwede nyo i-spray ng charged water habang inyong binublow. From time to time, So, siyempre, pag ginamitan nyo ng Itera, medyo madadry up kasi gawa ng heat niya. So, blow nyo ulit spray nyo ng charged water. Okay lang po yun. Okay. Basahin ko lang po ito. This is a testimony from Joey. Pinadala po ng Italian client niya. Her name is Patricia. So, good morning everyone. I want to tell you about the great result I had with Itera Care. 13 years ago, they found an enlarged gland in my left breast that gave me pain every cycle and ovulation. I treated myself more for aesthetics than for the problem that had now become a normal reality. The treatment lasted about 10 days, and I must say that today I had a great discovery. There is nothing left. Then it did not end there. I've had periarthritis in my arm for 20 years. I treated myself because it hurt a lot for a week, and now my arm feels sore, but definitely another life. Thanks to this technology, I feel calmer because I know I can treat myself every time, even just to be more beautiful. Maraming salamat po for sending your testimony, Miss Patricia. Ayun. Yes, thank you. Yes, thank you. Breast cancer, nasagot na po natin about breast cancer. Diabetes, Doc. From Miss Lynn Uy. Swollen na daw Diabetes, ang feet. Opo. Okay, so Before she uses Itera Bio, but it got worsened. So, gano'ng katagal mo nang ginagamit ang Itera? Itera Bio ba? Sabi niya? Opo, sabi Itera? niya po, opo, she has a swollen feet even before she uses Itera Bio, but it got worsened. Meron po siyang Parkinson's and diabetes. Got worsened. Pero how many times na niya nagamit? Kasi di ba, meron tayong tinatawag healing crisis. So, pwede pong mangyari po yun. Pero later on, mawawala po yun. Mawawala po yung mga nagkaroon ka ng mga swelling of the foot or mga parang numbness, mawawala po. Ibig sabihin naman, sa term namin, epekto na po yung Itera Care sa inyo. Yun po ang ibig sabihin nun. Yes, tuloy-tuloy lang ang paggamit. Paano daw po gagamitin kapag may dysmenorrhea? So, i-blow mo po yung i-blow mo lang yung hypogastric area puson. Magaling po dyan. Kasi pag nagkakaroon ng tawag po natin dysmenorrhea, usually ang tawag yung endometriosis. Merong mga maliliit na nagkakaroon ng
ang tawag natin doon. May maliliit na mga bukol-bukol. So pag nag-mens ka, nasa serosa yun sa labas, nagme-mens din yun. Kaya yun ang sumasakit pag nagkakaroon ng dysmenorrhea. Hormonal po, hormonal. Okay. Wow, another testimony po. Babasahin ko lang din po ng mas mabilis. Yes. Another good result, good news for me kasi lahat ng lab results ng husband ko maganda at natuwa ang doktor niya. Ang CREA niya ay stable at yung potassium is normal and hindi maputla. Maganda na ang kulay niya. She asked if nasusunod yung Eposino injection. Sabi ko lang yes. Pero sa totoo lang, hindi po namin nasusunod dahil sa mahal ng gamot. I know it's the Yeah. device that really my husband improved his lab results. And in general, he's healthy now. Salamat, iTeracare. Ayan, maraming Okay. salamat po for sharing Yes, that. Miss thank you for your Binihaha. testimony. Yes, siya po ang Oo. madalas magtanong sa atin before, no? Yung sa mga previous Mm. nating Q&A. Maraming Okay, Yes, salamat Doc. okay, po. Yes, you're welcome. Mhm. Alright. Gout po, Doc. Sa gout, sa paa, and tubig sa baga at liver cirrhosis. Yun, sama-sama pala siya. Sama-sama. Isang tao ba yun? Isang gout. tao Ang po, gout from kasi- Miss Evie O. Sige, isa natin. So gout, ang galing niya mawala Gout sa yung pain. paa. Pero pero part and parcel niyan, siyempre, yung diet din, babawasan mo yung mga dapat pinagbabawal sa inang doktor. So avoid, lalo lang kung lalaki, avoid ang alcohol, tapos yung mga innards, yung mga ganon ha. Yan, mga nagkokos nun. Pero kung sumasakit, i-blow mo lang dun sa part na masakit. Diyos ko po, parang minagic yan. Ganyan ang mangyayari pag gumamit ka ng iTeracare. Then ano yung isa niya? Tubig sa Condition? baga. Tubig sa baga. So, anong ibig sabihin nun? Pleural effusion ang ibig sabihin nun. So, depende kung anong cause ng pleural effusion. Pwedeng tuberculosis or sometimes ay pwedeng wag naman, malignancy. So, siyempre, follow mo po yung advice ng doktor kung may medications ka. Pero kung alin po yung part or side ng lungs na merong tubig na sinasabi, kasi depende kung tubig ba sinasabi is congestive heart failure. Iba po yun. Iba rin yung pleural effusion. So, kaya nga sabi natin, ano ba yung cause niya? Kung pleural effusion, dun sa side po na yun niya i-blow. Pero kung dyan ay congestive heart failure, ang ibig sabihin nun, yung puso mo ay ang problema, kaya nagkakatubig ang baga. Kaya nga po, dapat linawin niya kung ano. Pero if ever, kaya po ng o di gawin mo, kung hindi mo kung anong cause, i-blow mo yung heart mo, i-blow mo yung anterior chest, okay lang yun. 15 minutes total, i-blow mo lang yung buong chest mo. Okay. Liver cirrhosis daw, Doc. Okay, kasi ang liver cirrhosis ay dalawang klase. Yung isa yung tinatawag na alcoholic fatty liver disease. Na pwedeng yun, tsaka yung secondary to yung chronic alcohol intake. Di pwedeng sila later on magpareho ng pupuntahan, mag-start ng liver cirrhosis. So, sabi nga po ay tawag dito, kung ano yung naging cause, yun din ang parang paano natin titreat. Pero ang iTera, may tutulong siya, ay i-blow mo po yung affected, yung liver area, basic protocol, syempre, drink charged water, and glasses, aside from yung drinking 2 glasses before and after, then i-blow mo po itong liver mo, 15 minutes, 2 times a day. Nawala. Okay. Saan daw po kayo sa Batangas, Doc Ibay? Kasi Tagalipag Quezon Batangas daw province po yung kami. may... Oo. Okay, taga Actually, meron Quezon akong- province po. Merong nag-attend ngayon na kababayan ko, si Beth. Hello, Beth. Batiin ko lang kasi nagwo-work siya sa cruise ship. She finds time na para maka-attend dito. Thank you very much sa pag-attend, Beth. Wow! Thank you so much, Miss Beth. Ayan, from Miss Malu. Where to blow with someone with chronic venous insufficiency and hypertensive cardiovascular disease. Yes, okay. So, Chronic yung muna, venous. yung
Venous insufficiency, yun po yung nagkokos ng, yun na nga po yung varicosities. So napakagaling Okay. ng, yan, sa barig. Yun po yun, venous Varicose insufficiency. veins. Yan, di Okay. ba kasi yung peripheral arterial disease. So venous insufficiency, ibig sabihin po, no, yun na nga yung nagkokos ng varicosities. Yung isa ay, ano yung question yung isa? Hypertensive cardiovascular disease. Okay, so yung puso po, kasi ibig sabihin may problema na dun sa mga valvula ng puso niya. Kaya parang nahihirapan na siya. So ano niya lang po yung heart. I-blow yung heart na area. 15 minutes, 2 times a day. Okay. From Miss Weng's room, Doc, I just noticed that you are recommending na up to 40 minutes in blowing. Wala po bang overdosage? Kasi I encountered some who are asking, afraid they overdo it. And twice a day blowing, especially if there is a major health issues. Wala daw So po bang ganito, overdosage? Wala naman, wala. Pero actually, ang inaano natin dyan is at least not more than 2 hours a day. Per day. So kasi yes. parang kumbaga yung give us parang tawag dito, let us give our body yung time naman para din mag-rest siya. So yun ang importante, kaya natin ina-advise na at least. Pero kung overdose, I don't think meron. Wala naman palagay ko, ha? Yung parang precaution lang ng natin yon, yes. ng company, para kumbaga hindi yung ay kaya ako. Pero I don't think na magkakaroon siya ng overdose. Di ba? Okay. I hope that is clear po. From Miss Madel, meron daw po siyang client na may glomerulonephritis with 24% kidney function. Where to blow, Doc? So ito parang parang CKD. CKD na rin ito. Kasi Okay. 20% na lang din ang kanyang function ng kanyang kidney. So ganun pa rin, parang yung pina-advise natin, basic protocol, and then yung kidney area, the low back, ito, yan, areang ito, saka dito, yan, 15 minutes 2 times a day. Okay. From Miss Sharon de Guzman, where to blow po pag may prostate? May prostate. Sige po, pag prostate prostate daw po. problems doon po sa puson, dito po. Dito ang ating prostate sa lalaki lang meron. Dito po sa area, 15 minutes 2 times a day. Pero dapat din po, so magpa-check up din sa isang urologist, kasi sa prostate problem, ang isang importante po doon, ang chine-check po doon yung PSA, prostate specific antigen, kasi po yun ang indicator, baka po may cancer. Yun, so tinitignan po yun. May value kami tinitignan doon para malaman. Kasi pag po, although sa akin malaki ang maitutulong ng Itera, kahit pa sabihin mong tumataas ang kanyang PSA. Tsagain nyo lang po. In time, magbaback to normal po yan. Yes, marami po tayong testimony sa prostate problems po. Opo. Kaya lang umaabot ng 2 months, 3 months na tsinatsaga. And definitely po Yes. talagang nagkakaroon po ng magandang improvement. Doc, I don't know kung may connection na to sa mga yung nasagot natin kanina. Pag bulb ng puso daw po ang may problem, pwede din daw po bang i-blow? Pwede po. Walang valve replacement, walang, may valve problem pero walang, kasi maraming valves, may aortic valve, may valve, mitral valve, tricuspid valve. So yung ibig sabihin yung valvula ng puso. So pagka kasi habang as we get older, pwedeng congenital or pwedeng acquired din, pero kaya nga, di ba, pag yung tayo ay nagpa-ECG, then may nakita, ang ginagawa ay 2-day echocardiogram. Kasi doon nakikita kung nagfa-function ng mabuti ang pump. Kasi pag may diferensya yan, pag pump ng puso, pwedeng, kung matigas na siya, pwedeng hindi na siya masyadong yung tinatawag may ejection fraction, kung nagpo-flow ba ng maganda. So makakatulong ng malaki diyan ng Itera. Kasi at least maano niya ulit yung yung valve mo. Medyo magano yung kumbaga sa kung tumitigas niyan, medyo papalambutin ulit niya. So ganoon ang magagawa ng Itera with regards sa mga valvular problems. From Miss Lily Santos, my daughter used Itera para gumaling ang ubo. So pinablow ko na whole body. After 2 days nag-mens, nawala ang dysmenorrhea, but maraming lumabas na buo-buo na itim na dugo. Ano po kaya yon? I-continue ba niya kahit may mens?
Pwede naman po. Ako, kahit may mens, sa tingin ko pwede, ha? Hindi ako, sa akin, for me, it's not a contraindication. Ano po, hindi naman kasi ang bleeding niyan, di ba? Hormonal kasi yan, hormonal. Talagang, kung sa babae, talagang normal na siya ay magkakaroon ng bleeding. So, yun sasabi nila na baka daw lumabas yung maraming dugo, sorry. Ganun, kaya yung iba ay, Dok, bakit po, di ba? Kasi usually tinatanong sa amin, masama po ba pag nagre-regla ng buo-buo? So, depende. Hindi naman. Ganun lang ang menstruation. Pag minsan, malinaw, maganda. Pag minsan, para nagkakaroon buo. So, that is normal po. Don't worry about it. Yes, para sa akin po mas maganda nga po 'yun kung buo-buo na itim yung lumalabas. Kasi mas nare-relieve po tayo kapag may mga ganun po. Kasi kung itim-itim, maganda po talaga na lalabas 'yan from our body. Okay. Next, sa spinal cord po at body parts except sa heart niya, may implant po siya ng mechanical valve at pacemaker. Pwede daw po bang mag-blow? So, Kasi may avoid po, problem siya sa back at sa knee po niya. May uric acid din po siya. Okay, sige. Okay. So, yung avoid yung heart area, ha? Kasi meron kang prosthetic valve. So, well, anyway, sabi nga natin, if you just do the basic protocol, sabi nga natin, nasa hands and feet natin, may nare-represent ng heart. So, kung iaano mo man yun doon. Pero, you can blow around the heart. Pero kung ang problema mo mismo, na doon po sa na yan, yun pong ating hands and feet, may na po ng heart doon. May So just connection. tsagain mo lang po doon. Tsaka sa spine, if ever, kasi meron din, medyo malayo lang po, malayo, mga 10 inches away kung gusto mo pong i-blow yung pan mo. Pero madali din lang. Yung mga kasama na naman kasi yun sa basic protocol na gawin mo 3 minutes. 3 minutes yung at bali i-maximize mo na 3 minutes per step. So kung 10 steps, so 30 minutes kasama na doon ang hands and feet, kasama na po doon ang spine. Pero sa spine, medyo malayo po ng konti, siguro 8 to 10 inches away. Hindi naman na po makakasama yun doon sa mismong prosthetic valve niya. From Michelle or Emmy, if the patient case ay meron siyang myoma sa cervix and the doctor's suggestion is to undergo operation, how and where to apply iTera Care before deciding to undergo operations? Okay. So, tawag po dito, kasi na may sama sa may parting cervical. So, anyway, yung ating iTera Care naman po, magpe-penetrate siya. So, siguro, it's either, yung puson. Kasi parang katulad niyan sa ultrasound, meron kasi kami tinatawag na transvaginal. Yung transvaginal, talagang yung pinakang probe, ilalagay doon sa ng vagina. So ito naman siguro parang medyo naman siguro, kumbaga pwede nga gawin sa lalaki. So habang nakahiga ka, pwede mong ikakaang ka and then mo yung iTera sa puson, 15 minutes, tapos kakaang ka para naka-spread. Bubukas po yung mo legs. Yes, so spread mo yung legs mo, tapos itapat mo yung pan. Yung medyo malayo-layo din, pero mga 8 inches, okay, para ma-cover niya yung cervical area. Mas maganda. Or pwede naman, halimbawa, kung ayaw mo gawin yun, sa puson, pero ang pagtutok mo is downwards, focus downwards, ganun. Parang nakaganon siya. Yan, nakaturo. Kung ayaw mo nang nakahiga at naka-spread ang legs, tatapat mo doon mismo sa iyong ng vagina. Yan. Okay, wow. From Miss Lily Santos, pag bumababa ang potassium daw po, saan maganda i-blow? Potassium. Kasi ito muna. Okay, so baka meron kang mga iniinom na gamot, kaya bumababa ang potassium mo. So check it out muna, ha. Baka meron kang gamot kasi although sabi nga ang iTera is i-regulate yung glands mo. So basic protocol pwede na po ang basic protocol doon. Pero check mo muna po, baka meron kang mga iniinom na
baba ng potassium. And then nakaisang naman pagkain, nakakatulong na is number 1 is saging. Yan, pwede kayong kumain. Okay. How about for bone-to-bone condition daw po sa tuhod? From Miss Marina. Okay, magaling po ang Itera diyan. So kasi pag sabing bone to bone, yan na yung osteoarthritis. Yung cartilage ng bone mo is nawawala na. So yung Itera po is tutulungan siyang mag-regenerate uli yung cartilage. So tsagain mo lang, tsagain ha. Hindi yan yung mga ilang sessions lang. Talagang tsaga. It will take months bago mag-regenerate. Pero it will regenerate yung cartilage niya. Yes. From Miss Lita Garcia, paano po yung dinadialysis ng almost mahigit na 5 years? Bedridden na po, may pag-asa pa po ba ma-Itera care siya? Nakakaawa po, parang waiting na lang kung kailan siya mauubusan ng paghinga. So, magaling po ang Itera sa ganyan. Marami na po tayong naging testimonies na parang sabi nga, isang bulate na lang ang hindi napirma. Pero gumamit sila ng Itera Care, wow, lo and behold, biglang nakakabangon na, nakakakain na. So, itsagain mo lang po, tsagain. So, do the basic protocol, po yung whole body, kung pwede, tsagain ninyo, and then may CKD siya, and then medyo siyempre, baka talagang stage 5 na, yung basic protocol lang ay malaki. Then blow yung whole body. Pag nakatagilid, i-blow nyo yung likod. Pag nakahiga, blow nyo yung buhok. Ganun lang po, tsagain ninyo. Sige, kung sabi nga ng doktor, wala nang pag-asa. Pero sa Itera Care, there is always hope. Yes, at wala naman pong mawawala na, di ba? Yes. Yes. Oh, this is a testimony po from Miss Russell Magcasi. Siya daw po merong monthly period at tuloy-tuloy pa rin ang pag-blow niya kahit meron siyang monthly period. So, wala po siyang dysmenorrhea at wala pong problem with her cycle. Mas nag-i-improve po ang kanyang cycle. So, gamitin lang daw po, kailangang ilabas ang mga itim-itim na dugo na yan. Yes, totoo Yes, yun. maraming salamat. Maraming salamat. Yes, thank you, Russ. Thank you. Need pa po ba okay. Meron daw po nagdadialysis na sa kidney at nasa 20% na lang ang function. Need pa po ba magpa-transplant or Itera Care will help? Kasi ganito, siyempre ang ultimate ng nagdadialysis is talagang for kidney transplant, di ba? Yun talaga. Pero, siyempre, it will take time bago kumuha pa ng donor, kung compatible. And then, hindi rin ibig sabihin, pag nag-kidney transplant, that is 100%, di ba? Nagkakaroon ng rejection, tinatawag. So, you can always try muna ang mag-Itera muna. Ako, mayroon akong pasyente ganyan, nag-try muna siya mag-Itera. So far, nung nagtyaga siya, pero nung tumigil, edi medyo bumalik na naman sa dati. So, pwede po niyong tagin at marami na tayong testimonies po ng regarding CKD na very effective po ang Itera. Hindi po kayo mabibigo. Okay, yes po. Yes, so naubos na po natin yung mga medical questions. Maraming salamat po, Doc. I just want to read this. Ask ko lang po from Ms. Ted Dagandan. Yung classic, ilang minutes or hour continuous use po. So, yeah, Yes. Okay, Doc, go ahead. Kasi ang natin is yung classic is up to 45 minutes. And then, pagka kasi nagtagal yan, nag-init, it will automatically shut down. Magkakon po. Yun po ang ng ating classic. So, halimbawa, kung tansyahin ninyo, kung naka 40 minutes na kayo, i-rest nyo muna. Pag medyo naglamig-lamig na yung pinakahawakan po ninyo, okay po ulit, okay ulit. Pero kung talagang kayo ay medyo laging gamit, edi pro na po ang gamitin ninyo. Or the premium, di ba? Yes. Kung talaga po more than 1 hour or more po ang gusto ninyong gamit. Pero ang makakapagsabi lang po niyan, depende po kasi kung anong setting po ang ginagamit ninyo. For example, very low setting naman po, it takes time bago uminit ng husto yung ating nozzle. So, kapag ang indication lang po nun kung tama na or dapat mag-stop na kayo sa paggamit, kapag mainit na po yung nozzle. Ang iniiwasan po kasi dyan mag-overheat. Actually, kung sasabihin natin less than 1 hour or 45 minutes lang,
Pero kung ang ginamit nyo naman po is yung talagang high heat, minsan po 20 minutes pa lang, sobrang init na po nun. So you have to stop using it. So you check po yung nozzle niya kung gaano kainit na po. Okay, tapos pahingahin lang. So yun po yung mag-indicate kung ilang minutes nyo gagamitin. So iba-iba po yun. But of course, less than 1 hour po dapat ang classic. Okay, so I hope natapos na po natin lahat. Maraming salamat po. Ay, Doc, may pahabol po, colon cancer. Maraming bukol sa tiyan, kumakalat na. Saan daw po pwede po ba direct sa tiyan ang pag-blower? Opo, tagalan niyo po, gawin yung 30 minutes yung basic protocol, i-maximize niyo po yun. Then, so, i-blow niyo lang po yung abdominal area, whole abdominal area. 15 minutes po 2 times a day. Yes. So, yan. Tama po. Meron pa daw po palang pag-asa yung nagdadialysis na friend niya. Yes po. Sa lahat po, merong pag-asa. Especially kung gagamitin lang po natin yung iTera Care device. Especially kung wala naman na pong mawawala. So, talagang malaking Yes, tulong po ang opo. iTera Care. Opo. Ayun. So, maraming salamat po sa ating lahat na nagstay up to it's already 10:16 and we are still 133 in the room, Doc Ibay. Yes. Yes. Marami pa rin matyaga. Marami I know, pa rin po siyempre. matyaga. Yes, alam ko gusto nila kasing, sabi nga, marinig nila, baka meron pa silang matututunan. Kasi malaking bagay, kumbaga pag may kliyente ka or pansarili lamang na, oy, may ganito akong kamag-anak o sa amin meron ganito. At least, kung makakarinig ng ganitong discussions, makakatulong po ng malaki po sa inyo yan. Yes. So sabi ko nga po ay, with iTera, nothing is impossible. Ano po? Just blow it. Ano po? Tsaka, siyempre, trust in the Lord, and pangalawa, maniwala po kayo na kayo ay gagaling. Kasi kung kayo maniniwala magagaling, yung iTera will help you heal your body. Sabi nga, the body will heal itself. Pero kung tayo po ay hindi, parang walang pag-asa, parang hindi tayo bibilib, ay baka magiging skeptical tayo. So, maaari pong hindi nga magkaroon ng magandang epekto. Pero if ever, lagi tayong positive at tayo ay okay sa atin. Sabi nga, sinisimulan mo palang gamitin iTera, gagaling ako, gagaling. Gagaling ka. So, yan po yun. Yes, tama po, Doc. Very well said. Okay, hindi lang po tayo dapat mag-rely sa iTera Care. Dapat din po maging holistic din yung approach natin in terms of dealing with our health. So, yeah, maraming salamat po, Doc. Napakalaking tulong hearing from direct from the doctor's mouth po, no, na ang paggamit po ng iTera Care is very safe at makakatulong po sa mga may sakit. Ayun, anyway, so dagdag ko lang din, May, kasi dapat kasi ang iTera hindi lang para sa may sakit. Kasama diyan yung prevention, kasi kung iano mo yung principles ng kung paano ang iTera, 'di ba? It regulates yung glands, tapos eliminates unhealthy cells, tapos activates yung yung cells natin. So doon pa lamang it's about wellness, kasi dapat kasama yun, wellness at para maging holistic din ang dating natin. Holistic talaga ang dating ng iTera Care. So just keep on sharing it. Okay? Ang goal po natin is at least one iTera Care in every household. So, Yes. yeah, thank you so much. That ends our Q&A portion with Doc Alex Ibay. Ayun. Yes, So, thank you po sa inyong lahat. Good evening maraming po. salamat po. Salamat po. Doc, Good maraming night. salamat Good po night. sa inyo. Good night. Rest well po. Good night. Yes, good night everyone. God bless you. Good See you night. next week po. Thank you po, Doc. Bye-bye. Good night. Salamat po. Good night.